PBBM, halos maiyak mga sangkay dahil sa ginawa ng Hamas sa Israel sa ating mga kababayan. Yan po ang ating aalamin at pag-uusapan ngayon. So mga sangkay, sa pagpapatuloy po ng update natin patungkol po sa nangyayari doon sa Israel, ito na nga po, patungkol naman po ito sa ating mga kababayan na naroon. At ito po yung update ngayon ng ating pong presidente, halos maiyak mga sangkay sa balita na mayroon nga pong Pilipino na kung saan pinatumba nitong Hamas. Anyway, bago po tayo magsimula mga sangkay, pakisubscribe po muna yung ating channel. Sa ibaba po ng video na to may makikita po kayong subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Ulitin ko, click the subscribe down below, click the bell, and click all. At kung kayo nanonood sa Facebook, huwag kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. So ito na nga po guys, medyo paano ba natin sasabihin to? Nakakalungkot ang balitang ito mga sangkay. Sabi po dito sa post, 2 of the most difficult phone calls. Ito po yung ibinahagi ni PBBM sa social media na kung saan makikita po natin mga sangkay na naiyak po ang ating presidente dahil po sa ginawa ng Hamas sa ating mga kababayan. President Bongbong Marcos Jr. nagbahagi daw po sa social media that he has made 2 of the most difficult phone calls last night. Tumutukoy po ito sa 2 Pilipino na pinabagsak mga sangkay ng Hamas doon po sa Israel. Alam nyo, ito po talaga yung nakakalungkot mga sangkay kasi sa totoo lang, hindi lang naman Israel ang ginawa ng ganyan ng Hamas. May mga Amerikano, may mga taga-Thailand, at marami pa pong mga foreigner nandun po mismo sa bansa ng Israel. Kaya naman mga sangkay, I hope na maisalba pa po ang iba pang mga Pilipino na nasa Israel. Though ayon po sa report mga sangkay, kontrolado na po ng Israel Forces or Defense Forces ang buong bansa nila, lalong-lalo na po sa katimugan sa may Gaza. At ngayon nga po mga sangkay, nakapalibot na po yung 300,000 na mga reservists kasundaluhan ng Israel. Ganun po karami. Napapalibutan na po talaga ang Hamas. Eh naman mga sangkay, malabo po na manalo dito ang Hamas. Pabagsak na po sila ng pabagsak. Pero ito nga po, nakakalungkot itong balita na ito mga sangkay. Sabi po sa kanyang ibinahaging statement, the nation is one in grieving with the families of the Filipinos who were napabagsak nga po ng ayaw magbanggit ng salitang kasi maselan si YouTube mga sangkay. So, basta ang sinasabi ni PBBM na ang buong bansa daw ay isa sa mga nagluluksa sa mga kababayan natin na 2 mga sangkay na napabalita nga po na napabagsak nitong Hamas. Ito ang pangako ng ating presidente mga sangkay. Marcos Jr. also promised to extend support to the families of itong 2 to, mga sangkay. In a palace briefing, officials from the Philippine Embassy said, ang 2 daw po na itong Pilipino na identified, okay? Yung isa, 33-year-old, batang-bata pa po, mga sangkay, pambira. Mula po sa Pangasinan. Oh my goodness. Tapos yung isa naman, 42-year-old from Pampanga. Ayan, makikita po natin yung bukas ng kalungkutan ng ating presidente. Kahit naman siguro sino mga sangkay, di ba? Ang nakakaano dito sa mga kababayan natin, ito ginawa pong katatawanan ang pangyayaring ito. Instead na makiramay, ito lang sa mga kababayan ko. Kapwa natin Pilipino. Bakit ganun tayo, no? Bakit hindi natin tularan yung ibang mga bansa na kapag may ganitong klaseng pangyayari, nagkakaisa po tayo
sa pakikiramay, pakikipagluksa. Anong gusto niyong gawin ng presidente natin? Tumatawa habang kausap? Nakabungis-ngis yung ngiti habang kausap? Ganun ba kaliliit yung kukote nyo? Tandaan nyo, hindi Pangulo natin mga sangay ang pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan dito, yung mga kababayan po natin na ginawan nitong Hamas. Tapos itong mga walang, yung mga sirang tuktok ng mga Pinoy, pinagtatawanan. Alam nyo, hindi si PBBM yung pinagtatawanan. Sa totoo lang, wala na akong pakialam sa politika, mga sangkay. What I'm telling is, irespeto natin ang mga pamilya. Itong dalawang to mga sangkay, dapat po nakikiramay po tayo sa kanila, hindi yung ganito. Ito, may nagmura pa. Tapos may nagsabi pa, nice acting. Pang-famas. Shes. Best in. Awit sa imo. Talaga may photoshoot pa. Pero magbasa po tayo sa mga matitinong Pilipino. Okay. May mga matitino naman. God bless. Ayan, may nagsasabing God bless. Ganito dapat yung inaano natin kinukomento eh. Hindi yung mga walang kwentang comment na alam naman po natin na ang mga kababayan natin ang nadamay dito sa ginawa ng Hamas sa Israel. Bakit ganito tayo? Ito ba yung tinatawag na toxic Filipino culture na instead na makiramay tayo, pinagtatawanan natin? Dinadahilan pa natin yung presidente. Ako nga, wala na akong pakialam sa politika na yan eh. Pero when it comes to this matter, this issue, hindi ito issue, mga sangkay. Itong itong pangyayari sa dalawa nating kababayan na talagang lubhang napakasakit para sa mga pamilya, lalo na nasa Pilipinas. Masakit na ginagawang biro ng kapwa nating Pilipino ang mga ganitong klaseng pangyayari. Gusto ata nila makita sa Pangulo ay tumatawa. Toxic Filipino culture, no? Kailan tayong mga Pilipino mabubuhayan? Kailan tayong mga Pilipino magiging matino ang utak? Sabi ko nga mga sangay, kapag ganito na ang pinag-uusapan, dapat pare-parehas tayo ng iniisip. Walang political color. Pag pinag-uusapan ng West Philippine Sea, may iba maka-China, may iba maka-Amerika. Di ba pwedeng maging maka-Pilipinas po tayo? Tapos ito may dalawa na dinali ng Hamas doon sa Israel. Tuwang-tuwa pa po, ginagawa pong biruan. Eto, tingnan nyo to mga sangkay. Napakaraming tumawa. Tingin nyo ba maganda ito? Tingin nyo ba napakagandang kultura yan ng Pilipino? Na instead na makiramay po tayo, ginagawa po nating biruan. Kung halimbawa na lang tumawa dito ang presidente ng Pilipinas, habang kausap yung pamilya, I'm sure, mga sangkay, marami pong magagalit dito. Kasi ganyan po kaliliit yung utak ng, sabihin na po natin, marami o iilan sa ating mga kababayan, kagaya po nito mga walang utak na mga nagkukomento. Sorry sa word. Pero nakakabanas lang mga sangkay eh. Ang dami pong ganito dapat, ganitong komento dapat itong kay Andrew Capagal. Condolences. Diba? Nakikiramay. Hindi yung ganito. Ay nako. Magkakaiba po tayo ng politika, pero wag naman sana ganito. Kahit sa time na pagluluksa, para po sa ating mga kababayan, ginagawa po nating biro. Nasaan yung utak ng mga Pilipino dito na matitino? So, saludo ako sa maraming Pilipino na matitino, mag-isip. Pero dito, mga sangkay, sa mga wala sa ayos na Pinoy na ginagawang biro ang pangyayari sa ating kababayan na nadamay doon sa ginawa ng Hamas sa Israel. Nakakalungkot na ganitong klaseng kultura o attitude ang mayroon sila. Well, ano po ang inyong komento tungkol po dito mga sangkay? Just comment down below.
Kami po ay nakikiramay sa pamilya ng dalawang nadalin nitong Hamas. So ano pong inyong komento? Iwan na lamang po kayo sa ibaba. And now I invite you to please subscribe my YouTube channel, Sangke Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube at click the subscribe, click the bell, and click all. So ako na po ay magpapaalam. Hanggang sa muli, this is me, Sangke Janjan. Palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.